negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosim ang tulong na kailangan mo. Sagot kita, sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At syempre kami ay present din po maliban sa inyong mga radyo. Abay mapapanood nyo rin po kami sa mga Signal subscribers. Kami po ay mapapanood nyo sa True TV Channel 19. At syempre hindi po kami mawawala sa inyong mga socials. Kami po ay nasa Facebook at YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Mga kapatid, patuloy ang pagbabantay natin dito nga po sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kahapon. At ang nakikita nyo po, papakita namin sa inyong mga screen, ay live pictures mula po sa Rotterdam Airport sa the Netherlands, kung saan inaasahan nga po na lalapag ang eroplanong sinasakyan, ang chartered plane na sinasakyan po ni dating Pangulong Duterte. At base sa mga ulat, mga bandang 2:00 ng hapon dapat ngayong araw, March 12, ang dating nila doon. Pero wala pa po tayong mga detalye kung lumapag na nga po ang sinasakyang eroplano ni dating Pangulong Duterte. At kanina hong mga around lunch, ay sinasabing nag-stop over muna ang kanyang sinasakyang eroplano sa Dubai. So we don't have any details yet. Wala pa, no, Carmi, Ayen, kung mayroon na tayong detalyeng nakuha kung nakaalis na mula sa Dubai si dating Pangulong Duterte, kasama po si dating Executive Secretary Medialdea. So may mga reports na rin po tayo. Nagsalita na rin po si VP Sara na siya po, actually siya ay umalis na kanina mga 7:00 ng umaga patungong the Netherlands. At maging may mga reports na rin po tayong nakuha na maging si Congressman Pulong Duterte ay umalis na rin po patungong the Netherlands. So mamaya po ay patuloy namin kayong bibigyan pa rin ng updates ukol po dyan. Matatandaan nga pong inaresto siya paglapag sa NAIA galing Hong Kong sa bisa po ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. At sa mismong araw, inilipad na papuntang ICC sa The Hague ang dating Pangulo. Nagsampa naman ng petisyon ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang paglilitis ng ICC. Alamin natin ang mga posibleng senaryo sa kaso ng dating Pangulo. At ano nga ba ang mga maaaring pagbabago sa justice system ng Pilipinas? Pag-usapan natin yan kasama ng mga eksperto, kaya tutok lamang po kayo sa ating programang Sagot Kita. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Pareho na rin po yan nung kahapon. Siguro yung mga messages yesterday na hindi natin nabasa, Ayen, Carmi, maaari nating paki-post. Wala yung salamin ko so hindi ko mababasa yung sa aking telepono. Paki-post na lamang dito sa ating screen, yung mga mensahe nyo po kahapon. Dahil kahapon pa tayo nakatutok dito nga po sa development nitong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. So muli, ang aming question of the day, ano ang masasabi nyo sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? Post po kayo sa ating live stream. Gusto po naming marinig ang inyong opinion. Maaari po kayo mag-post sa FB page ng True FM or True Network PH or sa aming pong FB page na Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Or maaari nyo pong i-share sa amin live ang inyong mga opinion. Maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290.
Simulan po natin ang ating talakayan. Oras natin mga kapatid, it's 4:12 in the afternoon, live via StreamYard. Makakasama po natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Si Attorney Conti po ay isa ring human rights advocate na tumutulong po sa kaso ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Conti. Magandang hapon, Cheryl. Ayan, salamat po sa inyong oras. Ngayon kahapon, puro tayo lahat ngarag, ano? Doon po sa pagtutok dito sa ating, ito pong storya nga po on former President Duterte. Audio lang pala tayo. Hinihintay kita sa hinihintay kita sa ating live stream. Ayun, hinihintay ko kayo sa ating live stream. Okay, Attorney Conti, i-contextualize natin itong crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Ano pong ibig sabihin para mas maintindihan ng ating mga kababayan? Ano pong ibig sabihin at basihan nito? Ang crimes against humanity in Filipino ay krimen laban sa sangkatauhan. Meaning, ito yung mga mabibigat na krimen na tipong hindi mapapatawad saan man sa mundo. At pangalawa, kaya nagkaroon ng international court. Kung hindi yan krimen sa lugar nyo, krimen yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi nagsimula ito, nasa konteksto pa nga ito ng World War II. Diba? Ito yung Holocaust. Kung matindi ang kaso at hindi paparusahan sa bansa, Germany noon, hindi naman pwedeng mapalampasin lang. Kaya dito naging konteksto ang kasalanan ito laban sa sangkatauhan. Sa Pilipinas, ang crimes against humanity ay nasa konteksto ng war on drugs. Yung may nag-utos, may nagpatupad, at may mga namatay. At yung widespread and systematic killings, hindi lang iisa o simpleng murder o homicide, nanlaban, pinatay, napatay, hindi lang yan simpleng insidente, kundi parte ng mas malaking plano. Kaya yung war on drugs na mas sabihin na natin sa konteksto ng tokhang operations at unknown perpetrators, yung mga vigilante riding in tandem, pasok dito sa konsepto ng widespread and systematic killings. Merong paraan, merong proseso kung paano ito ipinatupad. Kaya unfortunately for President Duterte, talagang siya ang itinuturing na utak, ulo, pinuno nitong war on drugs at utak, pinuno at ulo ng crimes against humanity sa Pilipinas. Paano po uusad ang kaso? No? Simulan natin doon sa proseso ng ICC sa pag-iimbestiga at pagkuha po ng mga ebidensya. Sinabi na po narinig din po natin si Pangulong Bongbong Marcos on this, dahil hindi na tayo miyembro, we won't cooperate. Di po ba? Doon daw sa investigasyon, parang welcome sila dito, pero sa kanilang sariling effort na yung pagkalap po ng mga ebidensya. How long did it take bago po nakitang malakas ang kaso pong ito? Naku, kung akong tatanungin mo, from the very first day na isinampang kaso o complaint, or rather communication, yun yung termino nila, si Duterte na yung tinuturol noon pa man. Pero for the International Criminal Court, I cannot say that they waited this time dahil kulang sila ng ebidensya. More of, it's a confluence of so many things. Una, political probability that he will be arrested. And it has turned out for the best na hindi in-announce, ngayon in-enforce yung warrant, and so forth. Two, the legalities. The Philippine government asked for affirmative relief in 2021. Umeksena yung Pilipinas dito sa ICC proceedings. Nasa estado tayo ngayon ng investigation. Ang tanong na kailangang sagutin,
who are most responsible for crimes against humanity. Tapos na yung pagpapasya na have crimes against humanity been committed in the Philippines. Tapos na yun yung unang yugo. At sa yugto ngayon na determination ng who are most responsible, ay talagang magtutukoy kung sino-sino ang dapat kasuhan. Ang susunod dito would be a short period na tinatawag na pre-trial, paghanda para dun sa trial mismo, and of course, trial proper. Medyo taon ang aabutin nito, Cheryl. Kaya pre-trial pa lang? ang hiling namin ay konting, hindi nga investigation. Bagaman, nandun tayo sa point na may transfer of custody ng akusado. So, kung dito sa Pilipinas, isipin natin na kakahuli pa lang, may warrant of arrest, dadalhin ng kulungan. Opo. Sa ICC, naku, yung kulungan nasa ibang bansa. Oo. Mas may mga proseso pa na kailangang daanan. Kaya nandun tayo, parang every step of the way, makuti. Pero imagine na may hinuli, dinala mo na sa police station, kinabukasan o in 3 days, dapat hindi, no? Dapat kaagad, dadalhin na sa BJMP. So, nandun tayo sa puntong hindi pa nadadala sa BJMP. So, ang sinasabi nga po, the next stage, Attorney Conti, ay pagdating niya doon, ay babasahan na siya. Diba? Ng kanyang, just like ordinary court, kung paano yung proseso. Sa ordinary court. Opo. Tapos, sige, ituloy ko na. Sige, go ahead po. Muna ng Pilipinas. Opo. Pagkatapos na mahuli ka, dadaling ka sa BJMP. At sa BJMP, ay maghihintay ka hanggang iset na ang kaso mo for arraignment. Yung arraignment, yung pagbabasa nga ng saktan. Mabilis lang yun. Tatanungin, are you guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. Sa isang araw, nakaka-20 yung ibang korte. Pagkatapos nun, yung pre-trial ay parang pag-uusap. Sino ba ang witnesses mo? Ano ba ang ebidensya mo? Ganon din yung kabila. Tapos tutuloy na siya ng trial. Dito sa Pilipinas, tayo nga, tinatakda na natin ang schedule ng buong trial as a pre-trial para walang gulatan. First hearing pa lang, kumbaga, malinaw na ang time frame. Problema, o I think, advantage din naman, problema, pero sa akin, blessing in disguise din na itong ICC ay makuti. Dahil sinisigurado nila na makukuha yung due process ng hindi lang ng akusado, kundi ng mga biktima. Importante kasi para sa ICC, every step of the way, naiintindihan ng lahat ng kalahok. Kaya, pasok na tayo sa ICC. Bago ipasok ng kulungan si Duterte, magkakaroon pa ng punto na ihaharap siya sa isang korte, isang local court of competent jurisdiction, kung saan pagtitingnan, sisilipin, tama ba ang naging pag-aresto sa iyo? Anong nangyari? Wala bang nalabag na karapatan? Ikaw ba talaga ang akusado? Kapag nasigurado na yon, ipapasok siya sa ICC, officially, ang tawag ay surrender. Tapos, uulitin-ulit yun. Magkakaroon ng initial appearance. Ikaw ba talaga to? Kumbaga, nagpapanigurado. Alam mo ba, naintindihan mo ba kung anong nangyayari? At tapos, pagkatapos nun, saka papasok ng ang equivalent ng arraignment. Ang pinaka-itsura na niyan ay confirmation of charges. Babasahin ng sakdal. Mahaba ang sakdal dito sa ICC. Kukwento yung buong istorya ng kailan nagsimula ang DDS, kailan pumasok noong 2016, anong nangyari, nag-withdraw ang Pilipinas hanggang 2019, kaya ito ang covered ng investigation, and so forth. So, at pagkatapos noon, tuloy na yung trial. Doon medyo pareho na tayo, pero again, may mga ilang kuti-kuti na very strict sila doon sa mga paghiling ng remedyo. Kailangan may pagkakataon na i-cross-examine yung mga witnesses ng magkabilang panig. Okay. Doon po sa... So pagdating niya, Attorney Conti, didiretso siya doon sa... Ipinapakita ngayon sa mga balita na detention center. Maganda pa nga yung detention center. Merong library daw. Naku, parang may two-star hotel yan. Kaya nga, may spiritual room. May kitchen.
alam mo, Cheryl, dyan, highest standards of due process and care. Nung minsang isa lang daw yung nakatira dyan or isa lang ang nakadetain, di ba kapag mag-isa ka lang, solitary confinement, torture, hinanapan ng kausap, hinanapan ng kasama. Hindi naman ang huli ng tao, no? Pero kumbaga, nag-relax ng konti sa rules para hindi siya maaapi. Kaya ako, alaga siya dyan. Pero posibleng hindi muna siya dyan dalhin dahil nga yung Dutch authorities or yung Dutch court ay kailangan pagpasyahan kung tama ba ang kanyang pag-aresto. May proseso sa Rome Statute. Okay. So may proseso doon. Saan mo na siya ididiretso? I mean, saan siya mananatili? Sa Rome Statute, sabi sa korte eh. Oo nga, pero sa korte ipapakita, tapos yung detention niya, habang in the interim, pwedeng mag-decide, although ang common na detention nitong sa totoo, mga matataas na opisyales ang kinakasuhan sa ICC, ang common detention nila ay usually ang nagpapasya, yung pinuno, yung head of police, ganyan. May mga pagkakataon talaga na masasabing special treatment kasi dun sa opisina kaysa sa selda o kaya yun nga Kalayaan Hall kaysa sa BJMP o local city jail. Dun muna kumbaga may leeway o discretion yung custodial state para basta i-restrain lang ang kanyang custody. Kasi ang talagang kumbaga pinakakorte na matutungtungan yan ay yung ICC detention facility sa The Hague. Okay. So hindi mo na pala doon, paano, kasi sabi nyo yung una, titignan muna kung tama ba yung pagkakaaresto, diba? Kung hindi ba nalabag ang kanyang karapatang pantao. So doon pa lang, pwede na silang umapela. Pwede nang ilaban ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi, illegal, unlawful yung pagkakaaresto sa kanya. Pwede. Pwede. Although mahihirapan sila kasi limitado yung galawan nila dahil hindi korte hindi ICC ang kausap nila sa panimula. Ang magiging kausap nila ay local court, 'di ba? The local court will have no authority to rule on the validity of the warrant of arrest. Wala siyang magagawa kundi tanggapin on its face yung warrant of arrest kasi inisyu siya ng isang validly constituted court. Wala naman siguro magde-deny na meron na kaya limitado ang kanyang pag-aapela dito sa local court. Sa panimula, ang validation lang, ikaw ba yan? Tama ba yung pagkaka-aresto and so forth. Pwede pa rin, kaya pwede si Duterte na kapag magsisimula na or nandun na siya sa custody ng court, pwede niyang questionin ulit-ulit ang jurisdiction ng ICC and so forth. Marami siyang sinasabi dyan eh. Noon pa man, ito na yung pagkakataon. Kaya interesting at saka excited kami na harapin ito dahil finally, hindi na lang sa sa balibalita, hindi na lang sa court of public opinion, kundi sa isang totoong korte na kayang magpasya, finally, ano ba talaga, sino ang tama sa ating dalawa. Okay. Isa rin po sa concern, yung may sakit daw ho, may iniindang sakit at yung old age ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, makakapag-avail ba siya ng interim measures? Yes. Pwede siyang mag-apply dito sa local court of competent jurisdiction ng interim reliefs. Meaning, ito yung bail na tinatawag natin. Pwede siyang magsabi na mahina ako, ganito. Pero very exceptional circumstances, ginagrant ang bail dahil napakaganda ng facility eh. Yes. Napakaayos, napakataas ng standards, 24 hours may healthcare. Kung may iniinda ka, maghahanap ka agad ng espesyalista. Kung gusto mo ng doktor mo, gagawa ng paraan. Maraming paraan, kumbaga, para manatili ka na lang sa ICC detention facility. Okay. Kumbaga, hindi naman sila hikahos na sige, ipagpapabubaya yung custody niya sa iba.
malamang sa malamang hindi bibitawan yan ng ICC. Doon ka dapat para hindi ka makatakas o kaya mawala kapag hearing na. Yun naman yung intention nung detention niya na makasipot siya dun sa mga hearing. Mhm. Yun pong pre-trial bago, di ba? May pre-trial bago yung trial itself. Gaano katagal po ulit ang tansya, ang timeline? Gaano katagal ang pre-trial tapos the trial itself? Ano na rin ang ating maaasahan? Nako, ang hirap magbigay nung, kumbaga, parang periods na specific kasi pwedeng may ibang mga may sumingit na mga issue. Diba? Every step of the way, tatanungin ko to. Pero, on the whole, tiningnan ng korte kung ano ang average period ng trials at ito daw ay 8 years. Medyo matagal. Ito ay nahatak kasi nung mga unang trial sa korte na matagal. Nagsisimula pa siya growing pains. Pero no itong mga nakaraan, may mga babibilis na at inabot na lang ng 2 years yung trial. Okay. So, pwede po palang ganoon kabilis. Sa inyo pong side, kasi tinatanong namin pwede ganun kabilis, pwede rin ganun katagal. Pwede rin ganun katagal. Pero sa pre-trial, ihaharap, babasahan, titignan, yung kay Pangulong Duterte, sa side po ng mga biktima, ano naman paghahanda, ano ang mga ina-expect from them naman po? Ang mga biktima, kakaiba sa itsura sa Pilipinas, ang private complainant ay may ibang abogado. Ang private complainant ay separate ang kanilang representation. Kaya dito ang eksena ng mga biktima. Pinaghahandaan namin itong kumbaga entry of appearance. So, di ba? Ito na yung paghaharap na kami po ang abogado nitong mga biktima dahil nga meron silang separate entity. At pwede kaming lumahok sa kaso ng hiwalay dito sa prosecutor at saka sa defense. Okay. So logistically kailangan din lumipad ang mga mga kaanak or yung mga tatayong mga witness sa sa trial? Attorney Conti? Logistically, yes. They would have... Logistically, yes. Yes. Okay na tayo? Apo, okay. Better po. Apo. Hello? Apo. We can hear you. Okay, sorry. Nahulog yung cellphone na may wifi. Okay. So, logistically, yes. They would have to there. Kasi, magpa-participate. Pero, bidin ng court, sa ibang pagkataon, pwede naman yung abogado lang. Sa ibang pagkataon, pwedeng mag-submit na lang kayo. Kung wala kayong pera, di paraanan kung paano kayo makaka-participate or makakarating doon. Itado kasi yung rekurso. Pareho nung mga biktima ng korte. Kaya kailangan talaga maayos, matipin. Hindi pwedeng patsi-patsi at saka hindi pwedeng yung sugod doon. As much as we have to look at the long-term situation na pangmahabaan ito, hindi lang ito pang minsanan. Kaya yung budget, yung kasigtigan ng mga biktima o kaya ng Attorney Conti? Hindi na kaganapan. Ayun po, naputol. Ulit, naputol po yung huling bahagi. So, dapat handa para walang laglagan sa gitna ng trial. Although ang napapansin din kasi sa korte, parang kapag padulo, padami ng interesado. Parang yung itsura kasi, may ilang magsisimula, yung matapang, yung mga biktima. Nung kita nila na medyo umusad to medyo totoo na magkakasya. Aba, dadami ang mga sasali, dissipate. Until the end, which is the reparations stage o pagbibigay news. Kung sakaling convict, may katumbas yan.
ang hirap sabihin na kabayaran, kundi parang pagbabalik, reparations. That's the best word. Ang reparations ay pagbabalik lang sa dating o kung anong nawala sa iyo. Alam natin na hindi maibabalik ang buhay ng pera lamang. Pero kung kunyari, pwede ba na makakasapat ba ang kabuhayan? Ibalik ulit o itayo ulit ang nasira na church o simbahan. Ibalik ang ospital, tayo ng kooperatiba, etc. Pwedeng ganun klase ang reparations sa kaduluduluhan. Doon medyo dumadami ang mag-volunteer dahil syempre tagumpay na lahat naman yun. Kaya dito sa kasong to, mahigpit ang panawag namin ngayon para sa mga biktima, maghanda-handa na at lumapit, makipag-ugnayan sakaling ready na sila. Okay. So you will be guiding them. Kumbaga, nandyan po kayo para sa kanila. Opo, meron kaming organization para sa mga biktima, ang Rise Up for Life and for Rights. At meron ding ibang mga grupo pa ng biktima, hindi lang kami tumutulong sa mga Rise Up, sa mga nanay, ang kung tawagin nga namin, kasi mas maraming babae, Cheryl, na nagpa-participate. Yung mga tatay, sabi namin, pailan-ilan. Pero saludo sa mga nanay at inaayahan talaga namin sila na sumali sa mga grupong ito, makipag-ugnayan at ang grupo na tinutulungan namin, yung Rise Up for Life and for Rights, meron silang Facebook page. Okay, patuloy po nating babantayan ito, Attorney Conti. At huli na lamang po. So, marami na po kayo nakausap sa kanila. Kamusta po ang kanilang reaksyon dito nga po sa balitang ito? Halo-halong kalamay. May kahapon, may iyak ng iyak, hindi makapagsalita, merong tuwang-tuwa na lahat na lang yata ng kamag-anak, binalitaan na, merong hindi baka daw masuka siya. Halo-halong kalamay pero on the whole, full. Tapos yung hindi makapaniwala, nung dati, ini-imagine lang natin to. Nung sinimulan namin yung kaso, sabi na, ang target natin, makakuha ng warrant of arrest kay Duterte. Biglang nangyari. Kaya ito yung parang wish come true. Hindi mo alam kung anong gagawin. Ngayon, medyo nahimasmasan na at na-realize naman na, trabaho ito. Kaya ngayon, medyo nag-pick up na yung, okay, back to work. Ano ang kailangan gawin? Ano ang mababago sa buhay natin? At tuloy-tuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa mga kapwa na nanay. Kaya nakakatawa kasi, di ba, yung war on drugs, ang nakakatawa, takot, pati nga nung COVID, babarilin na lang daw yung COVID na paikot-ikot. Sa buong panahon natin kay Duterte, militaristic ang approach. Barilan, patayan, takot ang namayani. Sang yun. Yung pala, mas nakakahawa ang pag-asa. Marami pong salamat sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Salamat po sa oras. Thank you, Cheryl. Thank you. At mga kapatid, just to give you an update, umalis na po sa Dubai yung eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte around 3:58 p.m. So halos alas 4 po ng hapon, just 30 minutes ago, a little over 30 minutes ago. According po yan sa flight radar, around 7 hours pa bago makalapag sa the Netherlands. So kung mga bandang alas 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, so around before midnight ay inaasahan, before midnight Philippine time, ay inaasahan pong lalapag na ang eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Duterte papuntang the Netherlands. Sali po kayo sa ating discussion. Ano po ang masasabi nyo sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? Post po kayo sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Ang nasto. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cose. Ang ating question of the day, anong masasabi nyo sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte?
At another update po sa development, ang sinasabi po sa latest na balita, Carmi, ay hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ayon po sa SC, petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for issuance of a TRO. Ayan, kasama na ba natin? Siguro, since lawyer din yung ating susunod po na guest, ay ipa-explain din natin. Ano ba yung ibig sabihin dito? Pa-explain natin sa isang ordinaryong mamamayan yung naging desisyon po na inilabas ng Korte Suprema sa petisyon po na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At basahin po natin muna habang hinintay natin si Attorney Dino De Leon. Ay dito muna tayo sa mga messages po ninyo. Sabi ni Remotige, AJ Remotige, ang masasabi ko lang dapat manaiga ang katotohanan at walang halong politika ang lahat. Tandaan, God is in control. Si JM Barcelona, illegal, walang warrant of arrest, matagal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Kaya wala silang karapatang mag-aresto. Tapos may fact check pa siya. May warrant as confirmed. Ay, hindi. Sa atin yun, no? Ayan, may warrant po as confirmed by Malacanang, ICC, and Interpol. Si Ronald Tumbaga, dapat mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng bigong drug war ni Duterte. Dapat ikulong pati lahat ng mga kasama nito sa kasong crimes against humanity. Litisin hanggang makamit ang katarungan ng libo-libong kaawa-awang mga biktima ng EJK at Tokhang. At kasama na po natin sa linya ng telepono si Attorney Dino De Leon, ayan, partner sa Dargon Law Office. Ayan, si Attorney De Leon po ay nag-aral sa The Hague Academy of International Law noong 2023. Hello again, Attorney De Leon. Hello, magandang hapon again, Sir Sherry, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, masikip ang iyong schedule. Sayang hindi ka umabot dito sa studio pero marami pa tayong araw na pwedeng pag-usapan pa muli itong pag-usad ng kaso po dito o yung trial, magiging trial sa ICC. Pero gusto muna pong hingin yung inyong reaksyon dito po sa naging desisyon bilang abogado na rin po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Balikan natin yung naging desisyon, yung actual decision. Ang sinasabi po ng Korte Suprema ay petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for issuance of a TRO. Para maintindihan po naming mga hindi abogado, ano po ba ibig sabihin nun, Attorney De Leon? Ang hinihingi po kasi nung kampo nila Rodrigo Duterte is yung sinasabi natin temporary restraining order or preliminary injunction. Pag nanghihingi ka noon, ito ay tinatawag natin interim measure of relief. Ibig sabihin, nagmamadali ka. Pag ikay nagmamadali, kailangan ang requirement ng batas mo ay ipakita mo ang unmistakable right. Ibig sabihin, klaro yung karapatan mo. Pangalawa, irreversible yung consequences kung hindi sila mag-issue ng TRO. In this particular instance, ang sinabi ng Korte Suprema wala kang unmistakable right. Hindi mo nakikita na malinaw ang karapatan mo. Ano ba yung karapatan na hinihingi ng Pangulong Rodrigo Duterte in this instance? Na mayroon ba silang karapatan na hindi ma-aresto? May clear yung warrant. So kung clear yung warrant, then they don't have an unmistakable right. So yan yung sinasabi ng desisyon ng Korte Suprema. In other words, na-reject yung hinihingi nilang interim relief, which is the temporary restraining order or the issuance of a preliminary injunction. Okay. Puntahan na po natin. Pag-usapan na natin yung ating justice system, Attorney De Leon. Talaga nga bang faulty o lacking ito? And in what way? Alam mo, Cheryl, ako isang practicing lawyer. I've been practicing in the last decade. 10 taon na ako nagpa-practice. And kahit na sabihin natin na masakit man sabihin, kailangan natin i-admit na merong kakulangan ang ating justice system.
at ang ating justice institutions. Malalaman natin yan kasi kung to begin with, hindi dapat namatay 12,000 to 30,000 kung malakas ang ating justice system at malakas ang ating institutions. Hindi dapat namatay 66 na abogado in the last 6 years under the Duterte regime. Mas marami pang namatay na abogado dito kaysa sa Iraq, sa Afghanistan. No? Ang pinaka-delikado na maging abogado sa Pilipinas ay sa Pilipinas nakarang 6 na taon, di ba? So kung we will not be in this position kung malakas ang ating justice system. And wala namang masama na i-admit natin ito na kailangan natin ng tulong. Anyway, hindi ako naniniwala on yung sinasabi nila na foreign itong justice na mangyayari kung international court. Bakit? Kasi nakalagay na rin sa ating saligang batas na Article 2, Section 2 now of the 1987 Constitution na ang international law is part of the law of the land. Ano ibig sabihin yan? Sinabi natin bilang isang collective, isang nasyon, as one nation, sinabi natin na ang international law ay atin din. So just because we are using international law mechanisms, hindi ibig sabihin nun yung hostage ay hindi na atin. Kasi sinabi natin yan sa ating highest collective will, which is the 1987 Constitution. So atin yan. Kasama yan sa ating justice system, yung international law mechanism. Hypothetically, paano po makakaapekto yung posibleng kung ma-convict po si Pangulong Duterte sa ICC sa mga kaso po ng EJK? Napaka-precedent setting yan, no? Even sa ICC, hindi pa sila nakakapag-click ng yan kataas, no? Tapos First Asian din na kung sakasakali na mako-convict. So, earth-shaking yan. Ibig sabihin rin yan na merong acknowledgement ng victimization ng ating mga diba, kapwa Pilipino na naging biktima ng karahasan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ang unfortunate kasi ngayon is wala man lang recognition, no? Meron pang denial. In fact, sinasabi pa ng mga tao, deserve nila na pinatay sila dahil addict sila, no? Walang recognition that they were wrong, that they are suffering, that their families are suffering, and dapat meron yung recognition na yun. So, kung sakasakaling mahatulan si Rodrigo Duterte, malinaw na sinabi ng isang international court na na-commit niya yung mga atrocities, yung mga masusamang bagay na yan na sinasabi ng krimen laban sa sangkatauhan. Hindi lamang krimen sa isa o sa dalawang tao, but krimen laban sa sangkatauhan. So kung yung acknowledgement yan, very important yan para muling maghilom yung sugat ng mga biktima ng marahas na gera sa droga. Ayun nga po. Paano, Attorney De Leon, paano tayo makaka-recover mula dito sa mga human rights abuse na ito? Napakalinaw kasi no na ang nakakalungkot, di ba? Makikita natin na ang na-highlight dito yung away ng Marcos at away ng Duterte, pero nakakalimutan yata natin yung mga biktima nung karahasan, no? At ang 10 ng kanilang mga pamilya. Pero tanungin natin ngayon, di ba? Sino bang tumutulong sa kanila? Private sector ba? Meron bang resources na ibigay sa kanila ang Estado para makapangon sila at maibsan ang kanilang paghihinag-peace? Wala di ba? Pagka nagkaroon ng mass atrocity, ibig sabihin yung ganito karalalang krimen ang naganap. Napaka-importante na meron tayong tinatawag na transitional justice mechanism. Ito yung institutionalized effort to help the family recover, compensate them, and as one nation, kailangan magkaroon tayo ng consensus o pagkakaintindihan na hindi maganda ang nangyari at magkakaroon ng memorialization. Ang ibig sabihin ng memorialization alalahanin natin bilang isang nasyon na ito ay masama, hindi na natin ito ulitin. So ito yung mga paggawa ng mga museums, ilalagay sa educational system natin at sa ating mga syllabus, yung isang lesson plan talaga pag-aaralan ng ating mga ng kabataan na hindi dapat ito maulit, no? So maraming method ang pwedeng gawin o mekanismo na pwedeng gawin ng Estado, pero importante na simulan na yung pag-uusap paano tayo makakabangon isang nasyon, sinong tumutulong doon sa mga biktima, sa kanilang pamilya, at paano natin sila mako-compensate at paano natin ito ma-memorialize. Paano nga ba sila mako-compensate sakali man? Yan po ay kasama sa magiging desisyon ng ICC?
Yung sa ICC, no, ilang mga tao lang naman kasi yung magiging sub-complainants, no. Pero kung 12,000 to 20,000 ang ipinatay, hindi kasama doon, no. Criminal lang yung aspect lang yung decisionan doon. In transitional justice mechanisms, pwede tayo gumawa ng truth commission na sarili natin domestically na hindi ang quantum of proof required is proof beyond reasonable doubt. Kasi proof beyond reasonable doubt, kung involved yung estado sa krimen, usually, nababury na rin yung evidence. Kaya minsan may mga hindi na-convict, pero merong biktima. So, yung truth, yung sistema na ginagawa ng mga ganitong, yung mga sistema na pwedeng gawin, yung paggawa ng truth commission para hindi, ang quantum of proof na required ay hindi proof beyond reasonable doubt, pwedeng substantial evidence lamang. And then magkakaroon ng finding na indeed sila ay naging biktima at pwedeng mag-allocate ang Estado ng compensation. Ginawa na natin isa sa Human Rights and Victims Compensation Board noong panahon na nag-document noong mga abuses na nangyari noong martial law at kinompensate sila ng Estado. Okay. Pwede ba, may possibility ba na magdesisyon ang ICC na huwag ituloy yung trial proper? Meron talagang magiging ganong pagkakataon si Rodrigo Duterte, no? Pagka magkakaroon kasi ng preliminary appearance, yung pre-trial. Pre-trial, babasahan siya ng akusasyon sa kanya, babasahan siya ng mga karapatan niya, at doon pwede niyang questionin kung kailangan bang magpatuloy noong trial, no? So, ang magiging quantum proof required doon is substantial evidence, no? Substantial ground to believe that the crime has been committed. Mas mataas na ito kaysa doon sa reasonable grounds to believe the issuance ng warrant. At dito, para siyang hearing na magkakaroon na ng participation yung mga biktima at saka yung mga witnesses at yung mga complainants. Doon kasi sa issuance ng warrant, yung prosecutor lang ang naging participant doon. Dito, magiging participant na sila Rodrigo Duterte, yung mga complainants at ang mga witnesses. At then, i-assess ng pre-trial chamber kung kailangan na patuloy sa trial. At dito, Ben, kanina napag-usapan namin ng kaunti ni Attorney Conti, hindi sa pre-trial, pero bago siya iharap sa ICC, pwede silang umapila or questionin or sabihing unlawful yung pagkakaaresto sa kanila sa isang court. Tama ba? Pwede. Bago sila umanap sa ICC, dadalhin sila sa isang court of competent jurisdiction na miyembro ng ICC. No? Hindi yan ginawa dito sa Pilipinas kasi ang basa po, ang tingin ng Pilipinas ay hindi kami miyembro ng ICC. Kaya dadalhin na lang namin sa Netherlands kasi miyembro naman sila ng ICC. At yung court of competent jurisdiction nila ang magdedetermine kung tama ba yung pagkakaaresto. No? So, wala naman ako nakikitang mali sa ginawa ng Marcos administration. Their actions have legal and moral basis in this particular instance. So, pero siyempre, gagawin ng mga Duterte lahat para ma-question bawat punto dahil malalim ang kanilang balon, maraming silang access sa mga abogado. No? So, ibig sabihin, subukan nila itong itilay at pigilan. That's gonna be the matter, of course, of as a matter of strategy of the Duterte's IPC. So paano po yun? Kailangan bang mangamba doon sa aspetong yun, yung mga pamilya po ng mga biktima? Parang... kailangan natin bantayan, no? And siyempre yung mga pamilya ng mga biktima, kailangan rin nilang bantayan ito, yung civil society groups. Pero yung buong Pilipinas, kailangan bantayan ito. Kasi alam mo, hindi pwedeng may mga nawakang patayan at walang magbabayad. Importante ang sense of accountability sa ating bansa kung gusto natin na hindi na ito maulit. At dapat may magbayad. At kung yung mga Duterte yun, at dahil sila naman talagang may akta, Rodrigo Duterte yun, dahil siya naman talaga may akta ng violent war o drugs, proud siya dito, sinabi niya na pumapatay talaga siya, kailangan talaga siya pagbayarin. No? So talagang, syempre, gagawin niya lahat ng mga legal tactic dyan. Pero dapat magbantay tayong lahat, ang sambayan ng Pilipino, at huwag tayong papayag. At sabi, yun nga, mga nasa hanggang average ay around 8 years ang itatakbo po ng kasong ito.
pag po sakaling ma-convict po si dating Pangulong Duterte dito sa crimes against humanity, paano po? Saan siya ikukulong? Meron usually memorandum yung ICC sa ilang mga states, kagaya ng United Kingdom, Sweden, Norway. Pwede po sila makulong. Pero kung hindi naman sila pumayag, usually namimili rin yung ICC sa ilang member states. Of course, subject to the consent of the member state. So, malamang hindi na yan sa Pilipinas kasi hindi tayo member ng ICC. Saka hindi rin magiging strategic na dito ikukulong si Rodrigo Duterte sakaling pahatulan siya. No? Kasi hindi naman magiging ligtas kung sakali at pwedeng magkagulo pa. Attorney De Leon, paano po yan ngayon tumatakbo or pag tumakbo na yung kaso from pre-trial to the trial proper, ano magiging role ng bansa? Ang pwede bansa po bang ngayon ay hindi nakasali. yung government? So, kaya nga hindi na miyembro. So, wala pong participation at all, magiging participation at all ang government. Wala na at all kasi actually the last participation of the Philippine government was through the Office of the Solicitor General when they tried to question the jurisdiction of the ICC back in 2023. Pero nagdesisyon na ang ICC dyan ng 2023 at sinabing meron silang jurisdiction, especially since yung indicative time period doon sa complaint ay bago nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. No? Yun yung huling involvement ng gobyerno through the OSG. Ngayon, hindi nakasali ang gobyerno kasi this is the international community to the International Criminal Court led by the Prosecutor General versus the accused in this particular case of committing mass atrocities. So, pribado na talaga? Actually, it's the international community versus, di ba, pagka criminal case sa Pilipinas, people of the Philippines versus, di ba? Ito, kasi dahil crimes against humanity ito, it's the international community versus yung akusado. Pero alam naman po natin na yung pong limitasyon ng mga pamilya ng mga biktima, di po ba? Kung sabi nyo nga po ay malalim ang balon ng mga Duterte pagdating po doon sa mga pamilya ng mga biktima, paano po makakasuporta? Paano? May pwede bang gawin ng pamahalaan para makatulong kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC na makamit nila ang hustisya? Tama ka, no? Malalim talaga ang balon nila. Kalimpag na natin paalala kayo para malis, for example, o naging triple ang utang ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Duterte kahit na wala kang makitang social services. Diba? Saan lang punta yung mga pera na yun? Definitely mayaman sila, makapangyarihan sila, no? Maraming gustong tumulong sa kanila. So, importante rin na may tumulong dun sa mga biktima. Ang understanding namin is meron din namang resources to devote yung ICC dito, yung Office of the Prosecutor. Pero syempre, meron din yung mga grupo at saka yung mga abogado nila who will also need help, no? In terms of fundraising, lagi yan. No? So, kung gusto tumulong, di ba, syempre, pwede lumapit sa mga organizations na tumutulong sa kanila. No? Kasama na din dyan yung Human Rights People Empowerment Center, kasama na dyan yung grupo nila Attorney Conti, di ba, at Attorney Conde, etc. Pero yun nga po, pwede bang hayagang magsabi ang ating pamahalaan na sinusuportahan nila or kung sa paanong paraan makakatulong ang ating bansa? I mean, not doon sa kaso because hindi na nasa kanila na nga nasa ICC na nga po yung kaso, but more of kung paano masusuportahan itong mga pamilya na haharap o humaharap at lumalaban para makuha ang hustisyang hindi nila nakamit dito sa bansa. Uulitin ko na naman yung salita, di ba? Forthwith. Dapat nangyari na yan yesterday. It should have happened yesterday. No? Dapat nagkaroon talaga ng mekanismo na tulungan ng mga pamilya upang sila ay makalaban ng tigal, ng patas at makabangon dito sa hinagpis at trauma na dinulot ng regime Duterte sa kanila. Marami pong oras. Pasensya na at kapos na tayo sa oras, Attorney De Leon. But thank you for making time. Attorney Dino De Leon, alumnus ng The Hague Academy of International Law. Magkakaroon pa tayo ng several parts on this, Attorney.
At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.